May ito-troubleshoot na naman tayo. Ito ay Toyota Innova. Ayaw umandar sa ngayon, no? So ang sabi ng may-ari ay umaandar naman siya. Pero sa kalagitnaan ng pananakbo ay biglang nawawala ng lakas at namamatay. So hinihintay nila ilang minuto o ilang oras, umaandar na naman ulit. Yun nga lang, mayat maya ay namamatay na naman. Okay, so i-troubleshoot natin. So ang una nating gagawin ay i-check muna natin ang ECB. Kung tama ba ang reading ng ECB at saka nung wire socket. Ayan, so okay naman siya. So proceed na naman tayo sa iba. Ito ang kanyang ECB, suction control valve. So ikabit natin to. Bago natin ikabit, i-pump muna natin to para makita natin kung may dumadaloy na diesel doon sa may pressure pump. So ito, ayan, sumisirit siya, no? Parang umiihi. Okay, so ayan, tatlong bomba ko doon sa may fuel pump, doon sa may filter, no? So ayan, malakas yung pressure niya, so okay naman. At dahil na-check na natin ito at ito ay okay, kaya maghanap pa tayo ng ibang mga dahilan. So dito ako ngayon na-focus sa may fuel filter, no? So napahaba yung video natin at itong fuel filter pala ang dahilan nung namamatay yung makina dahil hindi makadaloy yung diesel, kaya nasasakal yung makina. Okay, so panoorin nyo lang at para malaman nyo kung paano ko palitan. Doon sa alam na ito, ito ay simpleng-simple lang, pero doon sa hindi pa alam ay talagang mahirap to. Ito at tatanggalin natin itong lock ng kanyang housing para mahugot natin sa loob ang kanyang fuel filter. Okay, so ito medyo mahirap hugutin, no? Dahil mahigpit yung pagkakalagay ng kanyang o-ring. Okay, so ayan, nakita ko sa loob, no, yung kanyang filament na talagang nanigas na yung mga ano, no, yung dumi. Ito, pinagmamasdan ko nga at napapailing ako dahil ito parang kumapal yung kanyang filament, yung parang papel. Ilang layer yan, makapal yung dumi, kaya sabi ko ito na yung dahilan ng pagkakasakal niya. Okay, so ito ngayon yung ating papalitan para guminhawa na ulit yung makina. Okay, so bili tayo ng bago at para mapalitan natin. 5 hours later.
ito, umandar na siya. At ibang-iba talaga sa nung hindi pa siya napalitan ng fuel filter, no? Kasi dati pag umaandar siya ay may konting fuel knock, kumakatok siya pag umaandar. So ngayon na napalitan na ay talagang pinong-pino na yung kanyang andar. Okay mga kabayan, so dahil ito ay tapos na at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pinutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko.